1,996 po ma'am, magalang kong sabi. Sa babae na matapos kwentahin lahat ng pinamili niya, agad naman niyang inabot sa akin ang 2,000. Agad ko namang kinuha ang bayad nito at inabot ang kanyang sukli ng nakangiti bago nagsalita. Thank you po ma'am, magalang kong sabi habang siya isang ngiti lang ang isinukli sa akin. Kashiran trabaho ko dito sa mall. Ito ang pinakamagandang mall at pinakamalaking mall sa aming bayan. Kaya maswerte talaga ako at isa ako sa empleyado dito. Dahil sa trabaho kong ito, nakakatulong ako kay mama at papa sa mga gastusin sa bahay. Kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin ko mag-aral. Yun nga lang, hindi na kaya ng magulang ko na tustusan ang pag-aaral ko, kaya ako na ang gumagawa upang kumita ng pera. Ako na rin ang nagpapaaral kay Asyang. Oh, huwag kayong magtaka kung bakit pangit ang pangalan ng kapatid ko. Lasing daw kasi si Papa noong pinanganak ang kapatid ko. Kaya nung tanongin ni Mama kung anong ipapangalan sa kanya, Asyang ang nasabi niya. Dapat daw Honey ang name ng kapatid ko dahil Darlene ang name ko. So ayun, balik tayo sa buhay ko. Hindi sa buhay ng kapatid ko. Dahil hindi na kayang pag-aralin ni Mama at Papa si Asyang. Ako na ang umako dahil puro sila sugal. Kaya minsan nagagalit ako dahil yung iniabot kong pang-groceries na pupunta sa pang-tong aids ni Mama. Masisisi niyo ba ako? Aba, ang hirap kaya ng yung maghapon hanggang 9 ng gabi nakatayo tapos sila kung gastusin ang pinaghirapan ko. Ganun na lang. Kung sa bagay, lumaki nga kami ni Asyang na walang nakikitang pagmamahal mula sa kanila ni Papa. Kaya sanay na ako sa trato nila sa amin. Wala nang bago. Bakla, ano hindi ka pa uwi? Tanong ni Lee kaya kaagad akong napabaling sa kanya dahil may part-time pa ako sa isang hotel. Sayang din kasi ang kita doon. Kaya ko naman eh. 9 na ng gabi kaya out duty na namin kaya't nagtatanong siya kung uuwi na ba ako o hindi dahil magkatabi lang ang bahay namin. May part-time pa ako eh. Sayang din yun, ani ko. Nagpaalam lang siya at sinabing mag-iingat ako. Kaya naman, tinungo ko na sa sakayan patungo sa hotel. Habang naglalakad ako sa ground floor, pansin ko may nakamasid sa akin. Ngunit pag tinitingnan ko, wala naman. Oh, Darlene, mabuti at andito ka na. Ikaw na ang maglinis ng private room sa taas. Aniya? Kaya napakunot na ako dahil sa tinagal-tagal ko nang nagpa-part-time dito. Ngayon lang may taong umuko pa ng room na yun. Sinabi nito na yun lang ang trabaho ko at 5,000 ang bayad kong, kaya't nagulat ako dahil ang laki naman. Shit, mukhang galante ang taong nagrenta ng room na yun ah. Kailangan maayos ang trabaho ko para hindi naman masayang ang binayad niya. Sinabi niya rin na yun lang ang bakanting lilinisan ko ngayon. Kaya naman, ang swerte ko. Akalain mo, maglilinis lang may 5,000 na kaagad ako. Pag natapos, kahit inaantok, pinilit kong tunguhin ang last floor na yon dahil nag-iisang room lang yon at pinaka-tuktok nitong building. Kaya siguradong mayaman ang uukupa doon dahil mahal ang bayad sa room na yon. Nang makarating ako sa floor, muli kong naramdaman na parang may nakatingin sa akin dahil
nagsitindigan ang mga balahibo ko sa batok. Mabuti na lang at may duplicate ako, kaya mabilis ko itong nabuksan. Pagpasok ko, isang mabangong amoy ang bumungad sa akin, kaya parang ang sarap na lang matulog. Nakita ko ang paligid, mukhang wala naman lilinisin dito, kaya dahil maging ang kama, bagong palit na ang bedsheet, abay pinagluloko yata ako. Malinis naman dito. Maging ang sahig, walang bakas ng alikabok. Napatingin ako sa kama at parang hinihila akong humiga doon. Kaya ang ginawa ko, humiga ako dahil inaantok na talaga ako. Napangiti ang lalaki na makitang mahimbing na natutulog ang babaeng si Darlene sa kama. Unti-unti itong lumabas sa pinagkukublian. Ngunit bago siya lumabas, sinigurado niya munang mahimbing nang natutulog si Darlene upang maisagawa ang kanyang nais. Lumapit siya dito at pinakatitigan maigi ang babae. Kasunod nun, dinampian niya ito ng marahing halik sa labi. Kasunod nito, dinampian niya ito ng marahang halik sa labi. Samantala, hindi alam ni Darlene kung bakit parang nararamdaman niyang may humahalik sa kanya, ngunit hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Napadako ang kamay sa lalaki sa dibdib nito at marahay niyong hinihimas. "Fuck, darling, I want you to be awake when I do this to you. Gusto ko marinig ang mahalinghing mong shit." Mura nito habang pinagpapatuloy ang ginagawa. Ang totoo niyan, pinalinisan niya ang room upang wala na itong gagawin dahil plano niya talagang patulugin ito at titigan lang hanggang sa magising. Wala sa plano niya ang ginagawa niya ngayon sa babaeng mahimbing ng natutulog. Nararamdaman ko na may humahaplos sa aking hinaharap, ngunit hindi ko magawang imulat ang aking mata dahil ang sarap sa pakiramdam ng kanyang ginagawa. Nakakagaan sa pakiramdam sa hindi ko maipaliwalag na dahilan. Alam kong mali ang ginagawa niya, ngunit hindi ko magawang tutulan ang kanyang kamay na humaplos dito. Sino ba ang lapastangan na gumagawa nito sa aking katawan nang wala ang aking pahintulot? Shit. Mahinang daing ko, kaya mas lalo niya pang ginalingan ang kanyang ginagawa hanggang sa naramdaman ko na dumadampi ang kanyang labi sa labi ko. Gusto kong sabihin tama na, pero hindi ko magawa dahil nagugustuhan ko ang ginagawa nito sa akin. Fuck. Murang daing nito bago hinihinto ang kanyang ginagawa sa akin. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit hindi ko maimulat ang aking mga mata? Nananaginip ba ako? Darlene, Darlene. Sunod-sunod na tapik ng tao sa aking mukha habang ang aking mga mata nanatiling nakapikit. Umaga na, hoy. Sabi ko sa iyo, linisan mo ang kwarto, hindi matulog. Binis na tura nito, kaya naman agad akong napabalikwas ang bangon dahil baka hindi nila ibigay ang 5K na bayad kahit hindi naman talaga ako naglinis. Sorry. Ani ko habang kinukusot ang aking dalawang mata. Kahit hindi na nila ako sahuran, wala naman akong ginawa eh. Basta wag lang nila akong tanggalin sa trabaho ito dahil kailangan ko. Naku, sorry po. Hindi ko na po uulitin. Basta wag nyo lang po akong tatanggalin sa trabaho. Kahit wag nyo na po akong sahuran ngayon. Ani ko habang nakaluhod. Agad naman akong itinayo nito na animoy natatakot dahil sa ginagawa ko. Ito yung sahod mo para kagabi. Nagulat lang ako dahil umuwi ako
Hindi mo pa rin kinukuha ang sahod mo kaya kanina pagpasok ko dito, dumiretso. Nito, kaya naman nakahinga ako na maluwag dahil sa kanyang sinabi. Sorry po talaga, hindi na mauulit. Hinging paumanin ko. Ayaw ko mangkunin ang inaabot niya dahil hindi naman talaga ako nagtrabaho. Kinuha ko pa rin dahil kailangan ko ng perang yon. Nakangiti ang isang lalaki, nagkukubli sa isang madilim na sulok ng silid na kinalalagyan ni Darlene. Napakunot ang noo nito nang makita niya lumuhod ang babaeng kanina lang mahimbing na natutulog. Kuyom ang kanyang kamao dahil sa nasaksihan hindi niya nagustuhan ang ginawa nito. Ang totoo niyan, magdamag silang magkatabi ng dalaga. Magdamag niyang niyakap ito na hindi man lang namalaya ng dalaga. Natutuwa siya dahil sa wakas nahawakan at nahalikan niya ito kahit siya lang ang nakakaalam. Sa madaling salita siya, isang torpe dahil dinadaan niya sa ganoong bagay ang lahat. Samantala, nagmamadali naman si Darlene dahil anong oras na at baka late na siya sa kanyang isang trabaho bilang isang cashier. Lagot ako nito, sambit niya habang napasampal na lang sa sariling noo dahil ni hindi man lang siya nakapaglinis ng katawan. Hindi niya alintana ang kanyang amoy dahil kailangan niyang magtrabaho. Mabuti na lang nakatulog ako ng maayos. Mahinang turan nito sa sarili habang tahimik na binabaybay ang daan patungo sa mall na kanyang pinagtatrabahunan. Kahit na nanginginig ang kanyang katawan dahil sa gutom, pinilit niyang pumasok sa trabaho. Oh, Darlene, okay ka lang? Tanong nito kaya naman napatango siya ng tipid dahil sa gutom. May pera naman siya ngunit hindi siya maaaring malate dahil linggo ngayon kaya madami silang customer. Tiyak na mahaba ang pila. Nang makarating, hinanda na niya ang sarili dahil mahaba na ang pila. Mabuti na lang at hindi siya ganoon ka-late. Darlene, are you okay? Tanong ni Logan na makita siya na parang matutumba. Mabuti na lang agad siya nitong inalalayan. Ha? Oo. Kiming sabi nito. Napangiti na lang ng tipid si Darlene. Pahinga din pag may time. Sige ka, maaga kang kukunin ni Lord. Nito, sa natatawang tinig, napakagatlabi na lang si Darlene dahil tama naman ito. Kailangan niyang alagaan ang sarili upang hindi siya magkasakit. Habang pinapunch ang mga pinamili ng taong nasa kanyang harapan, bigla na lang siyang nawala ng malay. Kaya naman maging ang taong nakamasid sa kanya mula sa malayo, nakaramdam ng matinding pag-aalala. Nakakainis lang dahil sayang yung araw ko. Pagdating ko kasi sa mall na pinagtatrabahunan ko, pinauwi ako. Ang sabi, magpahinga daw muna ako at bukas na lang pumasok upang makapagpahinga pa ako. Ayaw ko na sana dahil sayang talaga ang kikitain ko ngayong araw. Ang kaso, makulit yung manager namin kaya ayun, umuwi na lang ako dahil hindi ako titigilan nun Pag uwi ko, kinain ko yung pagkain na binigay ng nurse kanina sa ospital. Ang sarap nga Pagkatapos naglinis na lang ako ng katawan ko at humiga sa aking kama. Ngunit hindi pa man ako nakakatulog nang bigla na lang akong nakarinig ng sunod-sunod na katok sa labas ng pintuan na aking kinahigaan. Kaya agad akong napaikta dahil sa inis. Padabog akong tumayo at inis na binuksan ang pinto dahil papunta na yung tulog ko. Saka namang may gigising ang taong ito. Darlene, bakit ang aga mo umuwi? Paano na ang mga gastos natin?
Sigaw nito sa labas ng pinto habang patuloy na hinahampas. Napapikit na lang ako ng mariin dahil sa inis. Tama ang narinig nyo. Ako ang nagpo-provide ng lahat ng kailangan dito sa bahay na ito. Ma, kailangan ko kasing umuwi para magpahinga. Magalang na sampit ko nang mabuksan ko ang pinto. Agad naman nagsalubong ang kilay nito bago ako tinitigan ng matalim. Sino nagsabi sa iyo na kailangan mong magpahinga ha? Mataray na tanong nito. Kaya naman natawa ako ng pagak. Talagang pera lang ang tingin nila sa akin. Hindi ko alam kung bakit bago sila ni Papa dahil dati. Hindi naman sila ganyan. Mula nang matuto silang magsugal, naging ganyan na sila. Hindi na nila kami iniisip. Mabuti na lang talaga dalawa lang kaming magkapatid. Dahil kung madami, tiyak na magiging responsibilidad ko rin ang mga kapatid ko. Sabihin nyo nang makasarili ako pero bawal ba na magpahinga ako? Bawal ba na kahit minsan unahin ko ang sarili ko? Minsan nga gusto ko lang takasan lahat ng responsibilidad ko na meron ako at sama na lang ang kapatid ko pero hindi ako makasarili kaya hindi ko magagawa yun. Hindi kaya ng konsensya ko na iiwan si Mama at Papa dahil ganun ang trato ng magulang sa akin. Kaya naiiyak na lang ako pagkatapos laban ulit para sa kinabukasan ng kapatid ko. Kayo, para kanino at saan kayo lumalaban? Wag po ngayon, pagod po ako. I said, sarcastic. Pagkatapos kong sabihin yon, mabilis kong isinara ang pinto kahit pa nagsasalita siya habang sinisigawan ako. Pinilit ko na lang baliwalain si Mama kahit pa sigaw siya na sigaw sa labas ng pinto habang ako nagtalukbong sabay takip ng aking mga kabilang tenga dahil ang ingay talaga ni Mama. Magsasawa din yan. Pag madalas ganyan, si Mama, hinahayaan ko lang. Ayaw niya akong nakikita nagpapahinga. Samantalang sila Papa, puro sugal at pagwawaldas ng perang, hindi nila pinaghirapan. Ang ginagawa nila, napapailing na lang ako habang dahan-dahan pinipikit ang aking mata dahil inaantok na talaga ako. Hinayaan ko na lang na lamunin ng antok para naman masulit ang araw na ito. Guyom ang mga kamao na nakatitig ang isang lalaking nasa loob ng hospital kung saan niya dinala si Darlene. Kailangan kong makagawa ng paraan para hindi ka na mahirapan. Tura niya habang hawak ang kamay nito at marahan na hinahaplos. Nagutos siya ng tao upang bumili ng makakain nito dahil ang sabi ng doktor, overpatig daw ang dahilan kung bakit ito nawala ng malay. Idagdag pa na nagugutom ito. Kaya naman, bago pa magising ito, naghanda siya upang umalis nang hindi siya maabutan dahil baka magtaka ito kung bakit at sino siya. Sakto naman na dumating ang nurse na inutusan niya bumili ng pagkain na halatang kinikilig pa. Napaasik na lang ang lalaki dahil sa inis. Ayaw niyang nakikita ng babaeng kinikilig, mas lalo na ito. Napaasik na lang ang lalaki dahil sa inis. Ayaw niyang nakakakita ng babaeng kinikilig, mas lalo na siya ang dahilan.